Radyo natin nationwide. Samantala, mga magsasaka ng Nueva Ecija ayaw sa pagpapatuloy ng RTL. Pero yun namang mga kongresista ng lalawigan todong suporta sa panibagong extension. Detalye na balita mula sa Radyo Natin Gimba, mula sa 105.3 Radyo Natin FM, mula kay G. Herrera. G, good morning. Yes, magandang umaga, Sir Angelo. Kung ang mga kongresista dito sa Nueva Ecija ay sumasang-ayon nga sa panibagong extension o amendment ng Rice Tariffication Law, ang mga magsasaka naman ay umaayaw. Wala daw itong naidulot na mabuti sa kanilang buhay sa loob ng 5 taong implementasyon ng Rice Tariffication Law o RTL. Sa huling dayatan o sa katatapos na anihan na tumaas lamang sa mahigit 20 pesos per kilo ng palay. Ito ang saloobin ng maraming magsasaka dito sa Nueva Ecija na ating na-interview. Sabi nila, mas madalas ay lugi, bumagsak ang presyo ng palay, tumaas ang farm inputs, at hindi naman bumaba ang presyo ng bigas sa tindahan. Ang kanilang natatanggap na ayuda mula sa RCEP o Rice Competitiveness Enhancement Fund ay kakarampot lamang. Hindi sumasapat sa tumataas na gasto sa produksyon ng palay. Isama pa ang gasto sa upa sa makina at upa sa tanim. Anila, ang mga magsasakang may-ari ng lupa o itinatawag na landowner na kasali sa RSBSA o Registry System for Basic Sectors in Agriculture ay may ayuda. Pero ang mga gumagawa sa bukid o farm workers na siyang pinakamarami at nagbabanat ng buto sa gitna ng bukid ay hindi kasama sa interbensyon ng Department of Agriculture. Walang ayuda kahit sila ay nasa listahan ng RSBSA. Dito nga sa Gimba, mahigit 10,000 ang pamilyang magsasaka at mahigit 20,000 naman ang pamilyang nakikipagtrabaho sa bukid. Kaya sila ang pinakamahirap na na-displace ng farm mechanization. Samantala, matapos ang deliberasyon ng Rice Tariffication Law sa Congress, si Nueva Ecija 1st District Representative Mika Sonsing ay isa sa mga nanguna sa ekstensyon ng RTL na ang nais nito ay madagdagan ng 5 billion ang pondo ng RCEP taon-taon upang mas mapalawak pa daw ang pagbibigay ng makinarya, binhi, pautang at training sa mga magsasaka na ang kahulugan nito ay lubos na pagbibigay laya sa importasyon ng bigas at pagtanggal ng mga restriksyon sa pag-i-import ng mga agricultural products. Habang si 2nd District Representative Joseph Biolago naman, Sir Angelo, ay aktibong nakilahok as Vice Chairperson ng Committee on Agriculture and Food Oversight Meeting. At suportado nito ang pag-amienda na tinawag niyang landmark legislation ang RTL. Ang pamilya Biolago ang may-ari ng mga pinakamalalaking rice mill dito sa San Jose City sa lalawigan. Si 3rd District Representative Ria Vergara naman ay sang-ayon din sa pagpapalawig ng RCEP na anya'y lalong magpapalakas sa rice farmers dahil sa iba't ibang ayuda. Tila wala namang pakialam si Congressman Emmett Pascual ng 4th District sa amendment ng RTL dahil abala ito sa kanyang distrito at may sariling programa para sa mga magsasaka. Sa huli, natanong natin ang mga magsasaka kung sila ba ay nakonsulta ng kanilang mga kinatawan sa distrito sa ekstensyon ng RTL. Sagot ng mga magsasaka, Sir Angelo, ay malaking hindi. 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 Yan ang ating balita dito sa Nueva Ecija. Ako si G. Herrera. Tuloy-tuloy sa pagbabalita at serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Meron ba talagang natanggap yung mga magsasaka ng mga farm inputs o mga farm implements? Bahagi ng ano to kasi? Ang sabi nila, Sir Angelo, ay yung mga magsasakang may lupa na kasama sa RSBSA, sila yung merong kakarampot na natatanggap. Halimbawa, sa isang hektarya, 2 farm inputs o 2 pataba, pero ang gamit naman nilang pataba sa isang hektarya, 10 kaban. Hindi, kasi... Sa binhi, ganun din. 5 kilong binhi, ang ibibigay nila na hybrid, pero magdadagdag pa rin sila. Kaya hindi nila maramdaman
yung epekto o yung magandang epekto ng rice tarification law. Pero bukod diyan merong pondo kasing ibinigay din sa sa PhilMec Bahagi nung po kinita mula sa sa tarif sa bigas ibinigay sa ibinigay yes, sa ang tawag dito PhilMec para sa mechanization. Meron ba silang natanggap na mga equipment, mechanized equipment? Yes, Sir Angelo. Meron naman, pero iilan lamang ito at napunta ito dun sa mga leader ng Irrigators Association o leader ng kooperatiba. Kahit yung mga member nila ay hindi nila ito nagagamit. Dahil? So yun. At talagang yung mga na-interview nating mga magsasaka, hindi sila nakagamit nung sinasabing ipinamahagi ng PhilMec ng mga makina, traktora, repair at iba pa. Bakit hindi sila nakagamit? Ayun nga, Sir Angelo. Baka naman, Sir Angelo, ang nakarating lang sa komunidad ay iilan. Iilang piraso ng mga makina. Baka naman, sa report lang maganda. So, yun yung, kasi binaba po namin sa mga magsasaka, ito yung report ng DA. So, ganito karaming makina yung pinamigay. Meron ba kayong nagamit? Meron ba kayong nagagamit ng mga makina sa inyong bukid? Marami, Sir Angelo, ay sumasagot ng wala. Wow. Sige, papahalo up nga natin yan. Kasi ang pinangangalandakan ng Department of Agriculture, naibaba hanggang sa sektor ng ating mga magsasaka ng lalong-lalo na yung mga hindi daw po kasama sa mga organisadong magsasaka, yung mga programa ng RTL. So lumalabas, hindi ganon ang pananaw ng mga magsasaka. Sa mga sinasabi nilang kooperatiba, Sir Angelo, at mga organisasyon, sinilip din natin yun. Pero yun nga, pagka mga magsasakang na tinatanong mo, ang natatanggap lang nila yung binhe, yung pataba na dalawang kaban, yung binhe na 5 kilos kung hybrid. So yun lang yung masasabi. At yung ilan naman, nakatanggap ng cash assistance na 5,000 pesos. Pero hindi mo masasabi na laganap ito doon sa mga magsasaka. Maraming salamat, G. Papalo up natin yan. Thank you. Maraming salamat. Si G. Herrera mula po sa radyo natin Gimba, mula po sa 105.3 FM. Mabigat yung report na yun ni Ma'am G. So, yung mga mambabatas, pabor na pabor. Pero yung end user, yung dapat na makinabang sa mga programa ng rice tarification law, pumapalag at nagsasabing wala silang napapakinabangan. Mabigat yun, Radyo natin nationwide. Problema pagdating ng eleksyon, iba naman din ang labanan doon. Hindi naman yung performance ng RTL. Bilihan ng boto. 721. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. Radio Natin Nationwide. Radio Natin.